So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, confirm po. Confirm po na meron pong binubuo na Team Nograles para po kalabanin at patalsikin ang mga Duterte sa Davao City. At ito po ang malamang ang pwede nating sabihin na isa sa pinakamalupit na at pinakamatinding makakalaban ng mga Duterte sa mga nagdaang eleksyon. 'Di ba kasi, 'di ba, political dynasty ang mga Duterte sa Davao City eh. At malamang threaten sila dito. Hindi nga malamang eh, threaten talaga sila dito. Pag-usapan natin yan mga kababayan. At syempre, hindi naman tayo basta-basta nagko-content lang ng walang ebidensya at reference. 'Di ba? So ito no, galing ito sa Mindanao Times. Okay? Sabi dito, two candidates file COC, Certificate of Candidacy under Nograles Party. So, ibig sabihin nun mga kababayan, yung kakampi po ni Nograles dyan po sa Davao City ay meron na po nag-file na dalawa. So, ito so puntahan natin yung Eagle Edge Davao. Okay? So, yung una dito, ito pakita ko sa inyo. Okay, Luke Ricky Liparanon, incumbent chair of Barangay Balok, chairman siya, no? Chairman of Barangay Balok, files his certificate of candidacy at the Commission on Election District Office inside Magsaysay Park in Davao City on Thursday. Liparanon is seeking a city council seat for the first district of Davao City under Lakas CMD. Lakas CMD po, partido po ni Martin Romualdez. Okay? So sabi pa dito, may isa pa, actually dalawa sila. Okay? Sabi naman ng isa dito, Luke Priscilla Galope Albarracin, former kagawad of Barangay 5A, is the first aspirant to file a certificate of candidacy on the third day of filing of COC at Commission on Elections District Office inside Magsaysay Park in Davao City on Thursday. Albarracin is seeking a city council seat for the first district of Davao City under Lakas CMD. So, Lakas CMD na naman. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, itong si Albarracin at saka itong isang lalaki na no, itong si Liparanon, sila po ay kritiko po ni Duterte sa loob mismo ng Davao City. Buti buhay pa kayo, no? Kasi alam naman natin, no? Si Duterte po, mamamatay tao po yan, di ba? Buti buhay pa sila. Hindi, so, paano ko nasabi na sila po ay kritiko ni Duterte? Ito, panoorin natin to, So, ito, balita ito from News 5. So, panoorin natin. Sige. Eleksyon. Ang iba kasi sa mga kandidato, bit-bit ang kanilang mga taga-suporta. Una na nag-file ng kanyang COC si Priscilla Galope na isang dating barangay kagawad ng lungsod na tatakbo bilang konsihal sa unang distrito. Anak siya ng dating konsihal na si Rene Galope na kilalang kritiko ng mga Duterte. Nag-file na rin ng COC si incumbent barangay Baliok Captain Ricky Liparanon pagkakonsihal sa unang distrito ng Davao City. Pagtutuunan umano niya ng pansin ang kapakanan ng mga rescuers sa kanyang distrito. Si Galope at Liparanon ay mula sa Team Nograles. Matunog ngayong maglalaban sa pagkaalkalde ng lungsod ang angkan mula sa pamilya Duterte at pamilya Nograles. Pero wala pang eksaktong detalye kung ano-ano mga posisyon ang kanilang lalahukan. Yan, so ngayon malinaw mga kababayan, no, na itong isa sa mga tumakbo or nag-file po ng COC ay kritiko po ni Digong. So ngayon mga ka-Streetwise, no, ito yung drama ngayon. So, kaya po, nahihirapan magdesisyon itong pamilya Duterte kung sino yung tatakbo at kung ano ang tatakbuhan. Okay, malamang kasi si Pulong mukhang stick pa rin siya sa pagiging congressman. Di ba? Tapos, si Sara, vice president pa rin. So, ngayon, na pinag-uusapan nila ngayon dito, dalawa na lang. Si Digong or si Baste. So, ito yung ano ito yung nababalitaan ko sa loob 'di ba?
Kapag ang Nograles po ay tumakbo, 'di ba? Syempre, matindi 'to, 'di ba? Matinding laban 'to kasi una sa lahat, 'di ba? Kaalyado ni Martin, kaalyado ng lakas CMD, kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos, 'di ba? So yan, alam naman po natin na si Duterte, ano yan dating Liberal Party, 'di ba? Tapos dating kakampi ni Gloria, lumipat sa Liberal Party. 'Di ba? Ano yan ganyan yan si Digong Kung sino presidente doon siya kumakampi, pero lang ngayon kay PBBM, 'di ba? So ngayon mga kababayan, ah, mukhang ito po yung first time na tatakbo ang mga Duterte sa pagka-mayor ng Davao na hindi po nila kaalyado ang presidente. So talagang malupit po ito. So ngayon mga ka-streetwise, kung tatakbo kasi si Baste bilang senador, maiiwanan po yung Davao City. So sino magme-mayor doon? Si Katie. O kaya si Hanilet. Hindi nga, di ba? So ngayon, kaya medyo hindi pa makapag-decide itong pamilya Duterte kung sino ang tatakbo at kung ano ang tatakbuhin. So, ang hinintay kasi nila dito, kung matutuloy ba talaga yung mga Nograles. Di ba? Kasi ito yung point Di ba? Kung hindi tatakbo ang mga Nograles, malamang si Baste magmi-mayor. Ayun yun, ayun ang nakita natin, 'di ba? Pero kung tatakbo ang mga Nograles, so kailangan talaga nilang labanan ang mga Nograles ng matibay na kandidato. Na ito na nga po si Duterte. Teka lang, medyo magulo ako mag-explain, no? So, para mas maganda, panoorin na lang natin itong sinabi po ni Panelo. Parang fundraising ng personal attorneys. Ang gagawin niya. Kaya maganda yan dahil kung tatakbo si Baste, siguradong maraming gusto tumakbo. Lalo-lalo na yung walang utang at loob. Pero pag si dating Presidente Duterte, delikado. Dahil paglabanan kasi ng mga pera, delikado yung hindi mismo yung tatay. Pag dahil, pera labanan Pero kung mismo yung tatay yung tatakbo, wala yung pera-pera nga. Aling sila lahat nun. Oh. Well, Ayan na, so nambibintang ngayon itong si Panelo. So pabayaan niyo yung bintang ni Panelo kasi na-content na natin yan. Tsaka walang kwentang tao yan. Pero ang point dito, sabi nga ni Panelo, kung pera-pera yung labanan, is posible para matalo si Baste. Especially kung Nograles ang kalaban. Pero kung pera-pera ang labanan, at kung si Digong po ang tatakbo bilang mayor, kahit may pera daw po malaki dyan, mananalo daw po si Digong. Okay, so bali pinapalabas dito ni Panelo na walang kwentang mayor si Baste. Kasi kayang talunin. Kasi hindi nga mga kababayan, di ba kung talagang matindi po talaga ang mga Duterte, dyan po sa Davao City, hindi po sila matitreaten dito sa mga Nograles. So ito nga yung pinag-uusapan ngayon natin dito. Okay? Kung tatakbo po ang Nograles, at syempre, suportado sila ng presidente at saka ng partido ng lakas CMD, so kung si Baste po yung lalaban, posibleng matalo talaga si Baste. Kasi isipin mo, palaging late, madalas absent, dating adik. Di ba? Sabi nila yun Hindi ako may sabi niyan. Nababasa ko lang sa Facebook dati daw adik yan, di ba? Tapos, di ba yung video niya ni Eden Adarna, mukhang high na high siya doon, no? Sabi nila yun Tapos, nagkandak ng tukhang, nagpapatay ng drug lord ng drug pusher di umano, nagpapatay ng drug pusher di umano ng walang due process. So, di ba, malay ba natin kung planted yan yung mga drug pusher na pinapatay ni Baste? Hindi na natin malalaman kung totoong drug pusher yung mga yan, pinatay mo na o di ba? Paano pa natin malalaman yung totoo kung pinatay mo na? So, yun nga yung nakakatawa. Nagkandak si Baste ng tukhang, pagkatapos yun naman pala, yung mga empleyado niya is mga adik pala. 'Di ba sa munisipyo? So wala talagang kwenta. So ang point ko dito kung tatakbo si Baste at kalaban ang mga Nograles na merong suporta from the lakas CMD party, so posibleng matalo si Baste. So ngayon, ang choice talaga nila ngayon is tumakbo si Duterte. Kalaban ng mga Nograles. So ngayon, kapag tumakbo si Duterte, si Digong,
Di ba? So, si Baste mapabakante at posibleng magsenador. So, ayan po ang pinag-uusapan nila. Kasi mayroon pa sila sabi dito si Bato. Sabi ni Bato dito, tatakbo si Davao City Mayor Baste Duterte sa pagkasenador kung kakandidatong mayor. Sabi ni ano yan sabi ni Bato. Oh, tatakbo si Davao City Mayor Baste Duterte sa pagkasenador kung kakandidatong mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Senator Bato de la Rosa sa programang Sa Totoo Lang, di ba? The way I see it, parang gusto na rin siguro ni dating Pangulong Duterte na mag-relax. Kaya nga, hindi pa nakapag-decide si Mayor Baste na tatakbong pagkasenador, sabi pa ni De La Rosa. Okay. So, kasi nga, ang point nga dito mga kababayan, pagpahingay nyo na yung matanda, hirap na nga maglakad, hindi na nga halos makatayo. Baka mamaya ihipang ko lang yan, baka matumba na yan eh. Di ba? Tapos ipipilit nyo pa rin patakbuhin sa politika. Ayaw nyo talagang bitawan yung Davao. Di ba? So kaya naman pala nung sinabi dati ni Sara Duterte kasi ito yung ito yung isa sa mga malaking problema ng mga Duterte di ba? O sa politika. Kaya pala medyo nababanggit ni Sara Duterte dati na gusto niya tumakbo as mayor. Di ba sinabi ni Sara dati yan, di ba? Gusto niya tumakbo bilang LGU ulit. So ito kasi kinaharap ngayon nila. Incompetent si Baste. Di ba? Kasi kung talagang maayos po na mayor si Baste Duterte, hindi na po nila iisipin na patakbuhin yung tatay nilang matanda na. Pagpapahingahin na lang nila dapat yan. Bubutong mga itong mga DDS Di ba? Isang incompetent na mayor si Baste, gusto niyo magsenador? Kaya nga dyan natin makikita, lahat po ng mga anak ni Digong, tatlo yan. Yung mga anak ni Digong na yan, si Fiona, si Pulong, tsaka si Baste, mga mahina po talaga utak. Di ba? Wala akong nakitang talino dito sa mga anak ni Digong. Oh, mga hirap pa magtagalog. O, diba? So, ewan ko paano. So, kayo mga kababayan, ano masabi nyo nga dito sa pag-file po ng COC ng dalawang miyembro po ng Team Nograles? So, kayo ba naniniwala ba kayo na itong Team Nograles po ay matutuloy na at susuwagin nila at plano talaga nilang tanggalin ang dinastiya ng mga Duterte sa Davao City? Diba? At kayo ba naniniwala ba kayo dito sa mga pinagsasabi natin? Kasi may mga reference naman tayo dito di ba? Galing kay Bato, galing kay Panelo, at saka galing sa Comelec sa Davao City. So kayo ba naniniwala ba kayo sa ganong klaseng sitwasyon na binabanggit natin dito? Na kung si Duterte po ay tatakbong mayor, tatakbo si Baste. Di ba? So, ayan, di ba? So, ayan po. So, yun mga kababayan. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko po lahat yan. At ito pa pala, sa tingin nyo ba, sa pagkakataon po na to is masusuwag na ba or matatanggal na po ang mga Duterte sa Davao City? Yan, so, comment nyo po sa baba, So, thank you mga Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Siyempre, yan po sa mga bagong dating po sa ating munting channel. So, pwede naman kayong mag-like, mag-subscribe, or kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to para din po makatulong din po sa channel po natin. Okay? So, thank you mga Streetwise. Kita na lang ulit tayo bukas. Bye-bye. Thank you po.